Buenos dias, mga kagandang buhay! Sabik na po ba kayo para ma-update ko kayo kung ano ang mga pinagkakaabalahan namin sa aming farm? Dito po ako ngayon sa Great Wall of Matabana, Nabas Aklan, Soltida Integrated Farm. At papakita ko po sa inyo ang mga kaganapan ngayon, yung mga pinagkakaabalahan po namin. Namimingwit na po ang ating mga Manager Lotlot and Manager Bio together with ating mga tsukotong dito, mga kagandang buhay. So be ready at papakita ko po sa inyo ang ating update dito sa Soltida Integrated Farm, Matabana, Nabas Aklan. Yes, mga kagandang buhay, nakikita natin ngayon, nagpapatambak po tayo ng ating farm. Dito, of course, nakita na po ninyo yung kambingan ni Ron. And then, alam nyo ba na ang pag-breed namin ng Itik Pinas, dito namin ilalagay ang aming mga breeder. Kaya, tatambakan po namin para medyo ma-elevate po siya. Dito mga kagandang buhay, sa creek na to na aking pinagawa, ay magpapatayo tayo ng kubo. Ang ating caretaker po mga kagandang buhay ay palagyan natin ng kubo dito. Tapos hanggang jeto, tatambakan po natin yan, ililivel po natin sa kalsada para po magkaroon sila ng kubo. Dito sila matutulog, mag-asawa at yung dalawa nilang anak. And then magkakaroon po siya dito ng sari-sari store, mga kagandang buhay. At dito naman banda ay kubo din para po tambayan namin pag nandito po kami. At the same time, kung meron pong helper si Ron dito sa farm, pwede din po namang matulog dito. Tingnan natin mga kagandang buhay yung maliit na kubo ni Ron. Yan po mga kagandang buhay, oh. Ano na ba ang itsura sa loob po? Tingnan natin, itutur ko po kayo. Welcome po sa Soltida Integrated Farm. Ito po ang ating munting opisina na pwede rin pong gawing tulugan nila Ron, mga kagandang buhay. Ayan, nako, ang ganda. Ang ganda po, pinapatambakan natin ito. Medyo magastos lang po talaga mga kagandang buhay na isa katuparan at maging realidad ang atin pong mga naiisip pa dati at bugang bibig na pagpapagawa tayo ng farm na ganito. So dito, ito mga kagandang buhay, kubo na yan sa susunod na atin pong i-vlogs itong lugar na to, may kubo na po dyan. Pagagandahin natin. Tsaka kinuha po natin yung puno ng Indian mango dito mga kagandang buhay kasi very acidic siya sa bubong ni Ron. 0.6 po ang ginamit natin na color roofing para medyo medyo matibay talaga siya. So ito, gumawa si Ron ng stainless. Ang space po mga kagandang buhay ay minaximize po natin. Creek po ito na amin pong dinevelop. Pinagawan po natin ng dike. At the same time po mga kagandang buhay, nilagyan po natin ng kubo sa taas. Hindi nasayang yung space. At later on, mga kagandang buhay, i-ano natin ito. Lagyan natin dito ng extension ng mga kwarto kahit dalawa pa para medyo lumaki-laki ang bahay po ni Ron. Tuloy po kayo sa munti naming tahanan. Munti man po ito, pero mai-inspire ka sa paggawa po ng sarili mo ring farm. Ito po yung tinatawag mga kagandang buhay na modern kubo. Halip po kayo. Invite po namin kayo dito. Hindi po masyadong tapos ito mga kagandang buhay. Yun, may ilaw-ilaw na sila dito sa maliit na space. Ayan po yung magiging kusina nila. Dito po ilalagay yung maliit nila na refrigerator. Paglalagay po sila ng misa dito mga kagandang buhay na parang ano lang siya, bar type dahil nga sa liit ng space. Ito naman po ang kanilang kwarto. Tingnan natin.
Charan! Ayan po yung kanilang kwarto. Aesthetic po, mga kagandang buhay. Mababantayan po ni Ron ang ating mga itik Pinas. Kasi ang mga breeder po natin ay dito lang po natin ilalagay, mga kagandang buhay sa labas. Yan. Dudungaw lang po siya sa bintana. Makikita na niya ang kanyang mga alaga. So, kama lang po nila dito, ang liit lang. Tapos, medyo nilaki-lakihan po nila yung kanilang CR. Mga kagandang buhay. Ito po yung CR nila. May salamin maliit. Pwede po silang maka-washing dito. Lagyan ng washing dyan. Tsaka pwede na po silang maligo. Stainless po yung nilagay nila sa grills ng bintana nila. Napaka-cute lang po mga kagandang buhay. Ang modern kubo po, natitirahan ni Ron para mamonitor niya ang kanyang farm. Ang kanyang mga alaga, ang pagpaparami natin at pagbibreed ng itik Pinas. So, ito po ang magiging tahanan ng ating young agriculturist at ng ating editor. Wow! Dito naman po mga kagandang buhay, madudungaw din niya ang kanyang mga itik doon sa kabilang side. Tapos tingnan niyo po yung creek. Ito po yung music nila everyday. Yung lagaslas po ng tubig. That's it po para sa tour dito po sa ating modern kubo na maging opisina po at bahay ng ating young agriculturist, Ron's Farm Official. Meron na kayang nabingwit si Manager Bio? Marami rin po kasing isda dito. Ito po mga kagandang buhay, ang lumang kubo natin. Papaayos ko po ito para dito po namin ilagay ang aming incubator at ang aming hatcher. Wow! Magpapalaglag po ako dito ng 2 truck na malaki para po panambak sa may gilid. Para lahat yan mga kagandang buhay, lagyan natin ang ating breeder na itik Pinas. Gusto ko rin pong i-update kayo na meron po kaming nabili na lupa karagdagan dito sa ating farm. Come on everybody! Tingnan natin, nagpalinis na po kami ng amin pong lot doon mga kagandang buhay na additional po na nabili ng inyong kagandang buhay in exchange po sa mga alahas ko po na binenta natin para ibili po ng lupa at mapalawak pa yung ating farm dito. Wala pa rin pong nahuhuli si Manager Bio, but invite po natin sila na tingnan ang lupa na karagdagang nabili natin doon sa may puguan ni Ron. Hali po kayo. Napakalawak po nito mga kagandang buhay na palanguyan natin ang ating mga bibi. Tingnan na po natin mga kagandang buhay ang ating puguan. Ayun yung mga baby ni Ron na kinuha namin sa Iloilo. Yung lately lang. Yung pinaka-latest po natin na nakuha sa Iloilo. Which is, hindi po kami na-scam yan. Dahil marunong po yun na mag-alis ng mga lalaki. Pero yung una-una talaga naming binili, mga kagandang buhay, na scam po kami. Dahil halos lalaki po. Oh no! Ang mga bibi na binigay sa amin. So, ito pong tulay na to ay 4 meters po ito na right of way. From dito po sa Kural hanggang dito pa, 4 meters. Pero later na lang po ito pag may budget. Pwede naman pong liitan namin dahil nabili na nga namin ito.
Yung dalawa pong lot, nabili na po namin. Una, isang lot lang, tapos binenta pa rin yung isang lot dito. So, ayan po yung bibihan ni Ron. Ayan. Yung native niya nabibihan. Ayun, mga kagandang buhay yung lupa na nabili natin. So, pinaklearing po natin ito. Dati kasi ito lang, yung puguan ni Ron. Pero nabili pa natin yung kasunod na lot. Ito po yung mga existing na bibi ni Ron. At ang pugo house niya. Akit po tayo. Ito pong nakikita niyong mga ano dito, kawayan. Yan po ang materialis natin sa papagawa nating kubo. Wow! Oh. Pwede pa lang dito lang tayo sa baba dadaan. Yan si Tracy, makikita natin. Uy! Kasi yung nabili lang natin dati mga kagandang buhay, dito lang, sa gilid lang ng puguan, and then doon sa may kural. Pero ngayon, nabili na natin yung kadugtong. Ito po yung kadugtong. 300 per square meter lang po ito. Hanggang doon, Tracy, sa taas. Naku, may mga kawayan doon na magagamit tayo. May mga malalaking puno. Yan, puro po ito baliw. Bariw po, mga kagandang buhay ang tawag dito. Ito po sa pinutol-putol natin. Ito po yung tinatawag na ginagamit sa paggawa ng banig. Ang atin pong mga manager, sumama sa atin. Yun. Yun sila. Medyo malawak po ito mga kagandang buhay na lagyan natin ng itik. Napaka-bless po natin, nabili po natin ito. Tapos kinural na po ng ating caretaker na si June. Actually, tinuturo ni June sa kanila yung balon dito na hindi nauubusan ng tubig. Ito ba yung John? Oo, ito po yung balon, no? Na mga ninuno na nila dati. Dito daw po nag-iigib. Tingnan niyo po mga kagandang, dumadalo yung tubig. Oh. Yun. Dumadaloy talaga mga kagandang buhay yung tubig dito. Dito sa bukal. Yun. Nakita ba ninyo na ano yan? Ang babaw pa lang, John. Ano ba ito dati, John? Malalim dati ito? Malalim dati yan. Ngayon na ano na, hindi na naalagaan. Pero tingnan mo yung tubig, oh. Putahan mo nga, John, kung malambot yung ano na yan, yung parte dyan. Malambot ba yan? Oo. Pero sabi mo sa amin, iniinuman daw yan dati? Malambot. So, ano plano natin dyan? Lalaliman? Laliman. Lagyan ng tangke. Lagyan natin ng tangke? Pero iniinuman to dati talaga? Dati iniinuman. Malinaw talaga siya? Paano ba na-discover itong balon na to? Kusa na lang siyang nagkaroon ng tubig? Kusa yan. Kusa. Tapos nilaliman lang ng mga tribo. Ng mga tribo mong gwapo. So, ayun na po mga kagandang buhay, instruction natin sa ating caretaker na lagyan po dito ng kural. Ayun na po, na-secure na po niya. Yun, naku, mga kagandang buhay. Ang ano pa niya, no? Ang lapad pa po ng lupa na yan. Yun. Ang lapad pa, pwede natin paggawa ng building dyan, no? Yun. At saka hayahay po ang lupa. Pwede din dito. Bagay kay Tito Bio, ah. Ako, bagay talaga to kay Tito Bio daw. Oh. Bagay. John, sana ba yung malaki puno? Sa atin ba napunta? Uy. Anong klaseng puno yan? Mugni daw, tsaka salom. Naku, ang laki nito, John. Ano ba, hindi natin paputol? Diyan lang yan?
Oh, yun pa yung sa taas. Naku, ang dami pala. Ang sa pinakataas ba niyan, John, ay ano na, patag na doon? Patag na yan dyan. Pero hindi natin yun. Hindi na. Hindi na atin. So hanggang dito lang sa pa-slide. Nako, Bio, napakaganda ito pagka nalinis natin. Oo. Yo, gusto mo ba doon ka sa pinakataas? Magkubo ka doon? Mag-isipan pa daw ni Manager Bio. O baka naman si Manager Lot gusto niya doon. Kaso lang may rayuman na si Manager Radi. Manager Lot. Oh, ano Olong? Kaya mo doon umakyat para magkaroon ka doon ng kubo? Ito po yun mga kagandang buhay, ang development ng ating farm. Pinaputol natin yung mga bariw. Oo. Medyo lumaki na siya. Ang area po nito is 1,260 square meter each. So times 2 na po mga kagandang buhay dahil 2 lot po ang nabili natin. Plus po yung ating languyan ng mga bibi doon. Nasa ano po yun, 4,000 plus square meter. And then yung doon sa may kubo ni Ron, 700 plus square meters. So who knows po mga kagandang buhay, ebenta pa po sa atin itong mga karatig na lugar. Ito po sa unahan na yan, baka mabenta pa po sa atin. But for now, ito lang muna, 300 per square meter po ang bili natin. O may mga puno-puno na rin. Pero sabi ni Ron, di daw maganda yung may Jimelina. Tanggalin natin yung mga Jimelina po dito. Ayan, Jimelina yan. Hindi daw maganda. Nakakain daw ng bibi ang mga bunga. Mahihilo sila. So yun, may Jimelina doon, medyo malaki. Tanggalin po natin yan. Meron din po tayo ditong, batuan, yung pang-asim po sa gulay. Medyo malaki-laki pa pong budget, mga kagandang buhay, ang mailaan natin dito sa farm. Ang importante po, nabili na natin itong lot na to para unti-unti po nating ma-develop. Ayun nga, kung gusto nating magkaroon ng farm, unti-unti lang po mga kagandang buhay para po mabenta sa atin yung mga karatig pa. Hindi na po tayo lugi dito dahil malapit naman sa kalsada. Nasa Great Wall po tayo ng Matabana. Napakaganda po itong may potential pong maging beauty spot din mga kagandang buhay. Maging inspirasyon po tayo ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kaprobinsya na gumawa din ng mga farm. Kasi balak dito ni Ron, mag-alaga pa siya ng mga manok. Wow! Actually, kanina po nung nandun ako sa store, shout out po sa isang seaman na nag-order sa atin ng baka. Mga upgraded doon sa bakong. O-order siya mga kagandang buhay kasi na-inspire natin sa pag-alaga ng mga hayop. Sabi niya, magparami daw ako ng kambing. Para pag uwi daw niya, kasi sasakay siya, bibili daw siya sa atin ng mga kambing, mga kagandang buhay. Di ba po, yan po ang sabi ko sa inyo na malaki po tayong potensyal dito sa probinsya ng Aklan na makapag-alaga kami ng kambing, Itik Pinas. Tayo na po yung legit na breeder dito po sa probinsya ng Aklan at the whole Western Visayas para po sa ating Itik Pinas journey, mga kagandang buhay. So, pakita ko rin po sa inyo, meron na po tayong naka-incubate na mga itlog doon. Yun po ang ating panimula para po makapag-breed tayo. Ito po ang mission natin, mga kagandang buhay, yung makapagbigay po tayo ng inspirasyon sa ating mga kabataan na magkaroon ng interest dito po sa integrated farming. Kagaya po ni Manager Bio, tsaka ni Olong. Kasi kaya pong kumita dito po sa integrated farming. Hello, Ron's Farm Official. Kamusta? Pinuntahan ko ang kambing ko. Ang kambing mo, pinuntahan mo? Umiiyak. Oh. Marami pong nagpi-PM sa atin, mga kagandang buhay, na pag nag-retire po sila, gagawa din sila ng farm. Kasi meron na silang puhunan. Pero pinatibay ko rin po ang mga teenager,
ang mga young ages na mas magandang mag-umpisa sila at the very young age sa pag-farm. Kasi mas marami silang mga ideas. Malakas pa yung mga pangangatawan nila. Oo, manood lang po ng vlogs ni Sols nga Nabuhay. Kasi ito pong aming farming ay naging kaagapay at kasama po namin kayo sa aming pag-umpisa. Oo. Sige na, picture! Gawin natin itong beauty spot. Mga kagandang buhay ang aming pong area na to. Para po yung mga agriculturist, mga kagandang buhay ay ma-inspire sa atin. Pwede pong magbisita sa atin dito ang mga estudyante. Tingnan po itong ating farm. Pero marami pa pong dapat i-develop dito. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Sana magbenta pa ng lupa yung mga karatig na mga may-ari. Para lumapad pa po ang ating gagawing farm dito sa Soltida Integrated Farm, Area 1, Matabana, Nabas, Aklan. So meron pa po tayong bibisitahin na Area 2 ng Soltida Integrated Farm kung saan may mga bibi din po doon si Ron's Farm Official. At saka, nagpagawa po tayo ng goat house doon, mga kagandang buhay. Sabay-sabay po yung ating gastos dito. Buti na lang po may mga naipong alahas ang inyong kagandang buhay at yun po ay binenta natin para maisakatuparan ang ating mga development. O, Ate Tracy daw. You're here? Oh, you're here, my son. So, doon na lang tayo, Tracy. Tinawag ka na ng kapatid mo. Oh. Doon na tayo. Si Bossing Liit. Si Roger Soltida Liit. Bye-bye for now, mga kagandang buhay. Lipat kami doon sa kabilang farm. Mas gaganda pa po ito the next time around na mag-vlogs tayo, yung kubo na to. Marami pang kulang yan. Hello, Yuna! What's happening? Hello! Come here. Happy lang. Kasi napakaganda po ng ating farm lot. May source of water, tsaka mura lang po ang pagkakabili natin. Inspired, be inspired mga kagandang buhay. Ma-inspire po sa ating mga farming talks, sa ating farm talks, mga kagandang buhay, mga development ng ating farm, at mga kagastusanan. Mga gastos po natin mga kagandang buhay, pero magiging happy naman sa outcome ng ating pinapagawang farm. And hopefully, dahil dito nga tayo sa The Great Wall, magawa po natin itong beauty spot para po sa ating mga young farmers, aspiring farmers, mga agriculturist, graduate and student, mga kagandang buhay, para pwede din po kami magturo at maging source of inspiration ng ating mga kababayan dito sa probinsya ng Aklan.